Na tayo po yung kapatuloy sa ating ginagawang pag-aaral ng salita. At tayo po ay natapos na sa chapter 12 ng Aklat ng Hebrews. At ngayon po ay papunta na tayo sa chapter 13 ng Aklat ng Hebrews. Lagi niyo tatandaan, kaya po sumulat ng Aklat ng Hebrew sa kanyang sinusulatan. Ang mga sinusulatan po ay dumanas ng maraming pagsubok sa kanilang buhay matapos na tanggapin nila yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Matapos na sila'y maliwanagan, matapos na isumiti nila ang kanilang sarili sa tawag ng pagbabautismo, matapos na isa-practice nila yung Kristyanismo, ay sunod-sunod na ng mga problema ang kanilang kinaharap. Sila po ay tinugis na mga kapwa nila Hudyo na hindi naniniwala sa ating Panginoong Kristo. Sila rin ay tinugis ng kanilang gobyerno, kanilang kapanahunan, yung Roman Empire. No? So, bawat araw ng kanilang buhay ay nanganganib na sila ay hulihin. At kung sila ay mahuhuli, sila ay posibleng patayin sa Coliseum. No? Kung hindi sila liliyaban, sila po ay pakakain sa Dio. At yung dahilan kung bakit isinulat itong Aklat ng Hebrews ay upang ang mga tao ito na dumaranas ng ganitong kapighatian sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo ay maaliw at magpatuloy sa kanilang pananampalataya. At ang isa sa mga pinakamabisang pang-aliw at isa sa pinakamabisang sandata upang ang isang Kristiyano ay magpatuloy sa kanyang pananampalataya sa kabila ng mga maraming suliranin na kanyang kinaharap ay yung madama niya sa kanyang sarili na siya ay iniibig ng kanyang kapatid. Okay? Kaya nga sa tagpong ito ng ating pag-aaral sa chapter 13 verse 1, ang ating pong titulo ng ating pong pag-aaral ngayon ay may kinalaman sa brotherly love. Pag-ibig sa mga kapatid. At yan ay matutunghayan natin sa Hebrews chapter 13 verse 1. At ang ating babasahin po ay King James Version. At ang lawig sa Tagalog o yung salin sa Tagalog ay mababasa natin sa ang Biblia. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Yung wala pong ang Biblia, meron po doon. Ano? So, sabi po ng banal na kasulatan, let brotherly love continue. O simpleng salita, ulit, isang alit ng sentence na ito na may kinalaman sa pag-ibig. Ang sabi po sa Tagalog, mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Okay, so, yung sumulat ng aklat ng Hebreo, sinusulatan niya yung mga taong ito na pinipersecute na sana ang kanilang mga, sa kanilang pagsasapraktika ng kanilang pananampalataya ay umiral yung pag-ibig sa isa't isa. Katunayan, ang pangunahing doktrina dito sa Biblia ay pag-ibig. At katunayan, para mapatunayan natin na tayo tunay na mga alagad ng ating Panginoong Kristo, hindi po yung signage natin dyan sa harapan, na pinagsikapan ni Brother Bob, na Church of Christ. Hindi po yun ang talagang pagpapatunay na tayo ay tunay na alagad ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, dito po sa John chapter 13 verse 34 to 35, ang ating babasahin po ay nasa King James Version. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Ang ating Panginoong Kristo po nagsasalita at ang kanyang sinasabihan ay ang kanyang mga alagad. At ang sabi po ay ganito. A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. So, sabi ng ating Panginoong Kristo, isang bagong utos ang aking iuutos sa inyo, na kayo ay mag-ibigan sa isa't isa. Ng pag-ibig na tulad ng pag-ibig na inibig ko sa inyo, na dapat kayo mag-ibigan sa isa't isa. At ang sabi ng ating Panginoong Kristo, na sumunod na talata ang ating mababasa sa 35, sabi, by this, sa pamamagitan nito. Ano sa pamamagitan nito? Yung love
pagkaibigan sa isa't isa. Ang sabi, by this, all men know that ye are my disciples. Sa ibang salin niya, may disciple indeed. No? If ye have love one to another. So makikita natin, ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, mapapatunayan natin na tunay tayong alagad ng ating Panginoong Kristo. Mapapatunayan natin na tayo tunay na Church of Christ. Okay? Mapapatunayan natin na tayo ay tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Diyos. Nagsasapraktika ng tunay na religion. Hindi po doon sa mga signage eh. Mapapatunayan natin sa buong mundo, sa lahat ng tao, na tayo ay tunay na alagad ng ating Panginoong Kristo kung ang umiiral sa bawat isa ay pag-ibig. Yun po ang tunay na identity ng tunay na Church of Christ. Hindi po yung magpapatak tayo ng t-shirt ng Church of Christ, o kaya maglalagay tayo ng signage ng Church of Christ. Kahit ilang milyon na signage ang ipa-signage natin, pagawa natin, ay hindi ito ang magpapatunay na tunay na tayo ay tunay na alagad ng ating Panginoon Kristo. Bagamat yan po yung talagang dapat pagkakilanlan sa atin, sa pangalan, pero ang tunay na pagkakakilanlan sa atin na tayo ay tunay na alagad ng ating Panginoon Kristo ay ang pag-iral ng pag-ibig sa isa't isa. At ang nakalulungkot nito, bagamat napakaraming talata sa banal na kasulatan, may kinalaman sa pag-ibig. Patunayan, itong talatang ito ay yung pag-ibig ng Diyos. Ang sabi, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him should not perish, but have an